Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon, ibang klaseng kwento tungkol sa kakaibang lugar ang ibabahagi ko sa inyo. Ang lugar na ito, kaibigan, ay kilala bilang lungsod ng ilaw, kasiyahan at mga kasino. Pero alam niyo ba na sa ilalim ng lungsod na ito may ibang realidad na bihirang makita? Sa ilalim ng makukulay na ilaw at ingranding mga gusali, may mga taong nakatira sa mga tunnel, mga drainage system na ginawa para sa baha. Pero ngayon, nagsisilbing tahanan para sa ilan. Ang mga taong ito ay kadalasang nawalan ng trabaho, pamilya o oportunidad. Dahil sa kahirapan, napilitan silang tumira sa madilim at mapanganib na lugar na tulad nito. Kapag umuulan, ang mga tunnel na ito ay maaaring mapuno ng tubig, isang panganib sa kanilang buhay. Isipin mo na lang, kaibigan, habang ang iba ay nagsasaya sa ibabaw, may mga taong nakikipaglaban para sa kanilang buhay sa ilalim. Hindi sila naiiba sa ating kaibigan. May mga pangarap din sila, may kwento, at may dahilan kung bakit sila napunta sa ganitong sitwasyon. Minsan, isang maling pangyayari lang ang kailangan para magbago ang takbo ng buhay ng isang tao. Hindi lang ito tungkol sa Las Vegas. Paalala rin ito na ang kahirapan ay nangyayari kahit sa lugar na mukhang maunlad. At bilang tao, mahalaga na maging mulat ang ating mata at magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa. Ang tunnel na ito, kaibigan, ay ginawa para sa drainage system, para maiwasan ang pagbaha. Pero dahil nga nahihirapan, ang ibang tao ay napilitan silang dito tumira. Dito matulog, dito kumain, at dito mabuhay ng araw-araw. Para mabuhay, umaasa sila sa iba't ibang paraan. May ilan na nangangalakal, may ilan na naghahanap ng trabaho sa ibabaw, at may tumatanggap ng tulong mula sa mga charity groups. Pero hindi madali ang buhay sa ilalim, kaibigan. Una, sobrang dilim at sobrang delikado. Walang sapat na ilaw at minsan may mga panganib tulad ng krimen at sakit. Pangalawa, kapag umuulan, kaibigan, pwedeng biglang bumaha sa loob ng tunnel. Isipin mo, sa loob ng ilang minuto, pwedeng mapuno ng tubig ang lugar na ito na kanilang tinutuluyan. Pangatlo, kulang sila ng basic needs tulad ng malinis na tubig, pagkain, at maayos na tirahan. Kaya araw-araw, survival lang talaga ang laban nila. Sa kabila ng lahat, marami sa kanila ang patuloy na lumalaban. May mga taong umaasa pa rin na makabangon, makahanap ng trabaho, at magkaroon ng maayos na buhay. Hindi sila mga invisible na mga tao, kaibigan. Mga tao sila na may pangarap at kwento katulad natin. Ang kwentong ito, kaibigan, ay paalala na ang kahirapan ay hindi lang nakikita sa itsura ng lungsod. Kahit sa mga lugar na puno ng ilaw at saya, may mga taong tahimik na nahihirapan. Dito sa ibabaw ng Las Vegas, makikita mo ang mga world-class hotels. Lahat ingrande, mula sa fountains, fine dining, hanggang sa high-end shopping. Parang isang mundo ng pangarap. Sa isang gabi, pwede kang gumastos ng libu-libong dolyar. Dito, ang saya, parang walang katapusan. Lights, music, at excitement, 24/7. Pero hindi lahat ng kwento sa Las Vegas ay ganito kaganda. Sa ilalim mismo ng lungsod na ito, may mga tao na naninirahan sa mga storm drain tunnels, malayo sa glitch at glamour ng nasa ibabaw nito. Walang neon lights, kundi dilim, panganib, at araw-araw na pakikibaka. Habang ang iba ay nagsusugal para sa kasiyahan, ang iba naman ay nagsusugal para mabuhay. Kung saan makukuha ang pagkain, tubig,
o ligtas na matutulugan. Isipin mo na lang kaibigan, ilang metro lang pagitan, pero dalawang magkaibang mundo. Sa taas, luxury, excess at entertainment. Sa ibaba, survival, uncertainty at tahimik na pag-asa. Ang Las Vegas kaibigan ay hindi lang tungkol sa kasiyahan. Isa rin itong paalala kung gaano kalaki ang agwat ng buhay, kung paano ang isang lungsod ay pwedeng maging simbolo ng parehong pangarap at realidad. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng content kaibigan, yung hindi lang nagpapakita ng maganda, kundi pati ang totoo, hit like, subscribe, at ishare nyo na rin ang video ito. Ano sa tingin ninyo ang mas dapat pagtuunan ng pansin? Ang karangyaan o ang kwentong nakatago sa likod nito? See you next vlog mga kaibigan. And as always, have a nice day everyone.